Hello mga idol, pag-usapan natin ngayon yung tungkol sa mga headset ng mga bisikleta natin. Kung ano-ano ba yung tinatawag na integrated, non-integrated, tapered at may non-tapered. Kung mahilig ka sa bike, naghahanap ka ng mga murang products or mga parts ng bike, tama-tama sa yung channel na to mga idol kasi nagbibenta ako ng mga alternative na pyesa. Maliban sa Shimano, maliban sa SRAM, meron tayong mga alternative, mga Ragusa, mga Submit at kung iba-iba pang brand. Nagbibigay ako ng tips DIY kung paano mag-ayos ng bike at kung paano ikabit yung mga bike parts na binili mo. Hindi mo na kailangang pumunta sa bike shop at magpakabit dahil kaya mo na. Nagbibenta din ako ng mga tools. Meron tayong 3 na classification ng headset. Meron pa nga pang-4 pero hindi na yun ganong gamit. So, uumpisahan natin sa standard. Ang standard na headset mga idol, yun yung mga ginagamit pa noong mga lumang bike, mga BMX, mga classic bike, tapos mga nakabulitas pa yan mga idol, non-seal bearing pa ang gamit niyan. Yung non-integrated, pwede rin tawagin internal headset. So, doon tayo sa pagkakaiba mga idol ng integrated at non-integrated. Yung integrated headset mga idol, hindi mo na kailangan ng paglalagyan ng bearings. I mean yung pinaka-cap o upuan ng bearing kasi yung bearing direct mo nang ilalagay doon sa frame set. Ang integrated mga idol, mabibili mo yan sa mga nagbebenta ng frame set, lalo na yung brand na Everest. Doon mo makikita yung frame set niyan mga idol na meron na siyang pinakalagayan ng bearing mga idol. Meron tayong paninda mga idol. Maghalimbawa tayo ng tapered at non-tapered. Ito yung sinasabi natin na lagayan ng bearing. Ito yung ikakabit doon sa frame. Ito yung ipupukpok. May video tayo, ipupukpok to doon sa frame. Then ito yung upuan mo ng bearing. Ito siya mga idol oh. Yan yung lagayan ng bearing. Pag sinasabing integrated mga idol, wala na itong cap. Direct na itong bearing. Ilalagay na mismo to doon sa frame natin, doon sa head tube. Meron na siyang parang coating ganito doon sa frame niya mismo. So yan yung tinatawag na integrated. Pag sinasabing full integrated mga idol, taas at baba. I mean yung bearing sa taas and then bearing sa baba, parehas, direct lagay mo na ang bearing. Ang non-integrated mga idol, meron tayong tinatawag na tapered at non-tapered. Ito yung non-tapered natin. So meron tayong sample. Murang-mura lang ito mga idol. Pwede kayo mag-PM sa akin pag bumili kayo ng headset sa para doon sa bike nyo. Anong size ng bearing mo sa top, ganun din ang size doon sa bottom, doon sa headset mo. 44mm yung size natin sa top. Ito yung top bearing natin, 44mm ang size niyan, ganun din sa baba, 44mm din. So magkasinlaki lang sila mga idol oh. Malaki sa baba, maliit sa taas, yun yung tinatawag nating tapered. Ang tapered natin sa taas, karaniwan, nasa 44mm din ang size tulad nito, 44 by 55. So ibig sabihin, 44mm yung top, katulad nung sa non-tapered natin, and then yung baba niya 55. Ito 55mm to, malaki. Meron din namang 56, meron din namang 42, iba't ibang sukat mga idol. Meron ding 42 sa taas, 52 naman sa baba. Ang kalimitan naman ginagamit ng 42-52 or 52-52 mga idol, makikita mo yan sa mga road bike madalas. Meron tayong followers na nag-direct message sa akin sa channel. Nagtanong siya kung paano yung nabili niyang fork, nakabili siya ng fork na non-tapered or straight tube na hindi niya namamalaya, hindi niya napapansin na yung head tube pala niya doon sa frame niya ay tapered. So ibig sabihin ng tapered doon sa frame, malaki yung frame niya sa baba compare doon sa taas. So namroblema siya kung anong gagawin niya doon. Meron tayong adapter nito mga idol. Ito malaking bearing. So ito yung pinaka-adapter natin mga idol. Para dito yan sa baba. Itong 44mm, sakto na to sa taas. Yung binibenta kong headset, meron na siyang libreng adapter mga idol. Ito yung lalagay mo doon sa fork mo kasi straight tube yun. Ito mga idol, 44mm din yung butas niyan. Pag ito, nilagay mo na doon sa straight tube mo na fork, then maglalapat na siya dito doon sa
sa head tube mo, nakalagay ito sa head tube, malaki yung bearing mo, ito yung adapter mo dun sa fork. Pag nilagay mo na siya dyan, nakalagay yung fork mo, saktong-sakto na siya mga idol. Nagagamit na yung fork mo na non-tapered. Ikinabit natin dun sa tapered na head tube. Kahit nagkamali ka ng pagbili ng fork, walang problema yun kasi makakabili ka naman ng mga headset na may kasamang adapter. Tulad ng mga binibenta ko, meron tayong iba't ibang brand binibenta ko, nagkakahalagang 350 pesos to 450 pesos na mga headset, depende sa size. At ito na mga idol, meron akong ipapakita ng DIY paano magpalit or magkabit ng bagong headset sa iyong bike. Ha? Hindi pa naman na ano, hindi pa naman pero hindi pa tumagos. Tagos na to. Dapa. Tagos na yan, oh. Nipis. Yung ano, yung dala kong kahoy. Masyado malaki yan. Diyan, ito lang siya magano. Biyahe. Ano ba? Okay na to, Jay? Okay na yan? Ayun. Sagad na to dito. Okay na to? Tingnan mo, Jay. Okay lang yan? Ayun. Ang sarili naman. Yan yung silver ring. Hindi kita yung bulitas. Baliktad. Oh, kung tamaan yung cellphone ko, dito yung hanap buhay ko. Kahit baliktaran yan, shoot yan. Banda dun, Jay, kay Felix, hindi dikit. Dikit na dito. Ayan. Yun, nadali! Tapos! Paluin mo siya. Sige, balik. Pag ako nagawa niya, soloin ko na lang. Maraming bibila na sting to. Ay, at least sulit naman ang pagkagawa. Grabe naman yan, oh. Nung At nung dati din wala. Ha? Pasok naman siya. Stock pa yan eh. Bulitas pa yan eh. Hindi pa silvering yan eh. Di ba yung sa'yo tinanggal natin, hindi na rin hindi pa silvering yun? Pero yung sa'yo